Hi Cubs, kamusta? Ito nga pala yung first day namin dito sa Aswan. Since hindi natuloy yung itinerary, ito yung sinuggest na ang aming tour guide. Ito nga pala yung koleksyon ng hari ng Egypt dati. Ito yung botanical garden na makikita sa Aswan. Sari-saring puno, halaman na koleksyon ng hari na galing sa iba't ibang bansa. Kaya after nito, takbo naman tayo sa Nubian Village. Tour guide says that this tree is from India and age over 1,000 years already. Actually, this botanical garden has a lot of different plants or trees that has been collected by the king of Egypt before. Try mong tapusin yung video, Cubs, para makita mo kung gaano kaganda yung dinaanan namin after nitong botanical garden. Gamit yung bangka, tinahak namin yung Nile papuntang Nubian Village. At doon ay makikita nyo on the way yung iba't ibang klaseng maliliit na hotel, mga bongga, simple, basta maa-amaze ka sa itsura at ganda ng paligid. So sa mga bago lamang po pala sa page natin, huwag kalimutang mag-follow para updated kayo sa mga susunod nating video. At guys, dito tuwang-tuwa sila sa makahiya tree or plants. Hindi nila alam. Tinatapak-tapakan lang natin sa Pilipinas to. Kanino may pinakita rin siya sa akin, kasoy. Sabi ko, dali na lang kita sa Antipolo, sa kabayaran mo. Marami ring mga souvenir items dito sa botanical garden nila. Gusto mo mamili ng mga pasalubong, kung anik-anik, kung marami kang pera. Ayan ang tanong. So hindi ko na nakuha ng video, pero ito na yung scene namin papunta ng Nubian Village. At ito naman yung mga sinasabi ko sa inyong iba't ibang klase ng hotel na pwede nyong i-accommodate habang nagbabakasyon dito sa Aswan. Napaka-romantic nga ng lugar, napaka-relaxing, kaya kami ay nagpa-sweet-sweetan. Teenager yarn? Well, sa dami ng magagandang place na pwede nyong pagbakasyonan or pagstayan dito, mapapaisip ka kung magkano kaya per night dito. Pwede siguro natin yan search kay Google. Actually, naitanong ko rin yan sa tourist guide namin. Pag summer talagang halos zero sila minsan. Kaya naman bagsak presyo or talagang nakapromo sila kapag summer season dahil napakainit nga daw dito sa Aswan. Unfortunately, hindi ko na naman nakuhaan yung medyo dangerous part papunta rito. Ito nga pala yung entrance ng Nubian Village, mga lods. Actually, medyo weak din tong phone ko pagdating sa night mode. Kaya hindi ko na rin siya nakuhaan aside from napaka-challenging dahil medyo mabato at low tide yung Nile River that time. At grabe mga lods, magugulat ka sa dami ng turista dito. At katulad nga dun sa Botanical Garden dito, lintik din ang bargain. Actually, napakaraming option ng souvenir items, collectibles na pwede mong iuwi sa mga loved ones mo. Dito ay pwede ka rin mag-camel ride kung gusto mo para maikot mo yung lugar. Pero ang pakay talaga ng tour guide namin ay pasyal kami doon sa bahay kung saan meron silang mga buwaya. At talaga namang amaze na amaze sa mga tourist. Ang problema lang sa dami talaga ng turistang dumagsa ay medyo pila pagdating sa entrance ng bahay. Pero ang isang nagustuhan ko rito sa Nubian Village, yung mga tao or mga lokal dito ay hindi agresibo. Actually, hospitable din ang mga tao dito kaya pagdating namin ay nilatagan kami ng mga lokal na tinapay at cheese, tsaa, para i-welcome ang mga bisita. Hindi ba parang mga Pinoy lang? Kahit walang-wala na ay nag-aalok basta may bisita. Kaya naman nang matapos kaming kumain ay pinakilala kagad nila sa akin si Martin. Mabait nga naman daw siya nung bata pa pero nung lumaki na hindi nila maintindihan kung bakit nagbago siya. Well, mabalik nga tayo sa istorya. Basta bisita, welcome ka dito. Huwag mo lang hawakan yung malaki, yung nanay. Hanggang diyan ka lang sa bata. Mahirap na maging kwento mga lods. Kaya after naman malaman ninyo yung mga kultura, pagkain, paghawak kay buaya, ay magpe-perform naman yung mga native or local na tao rito para naman handugan kayo ng kanta at sayaw ayon sa kanilang kultura.